Mga kapatid, bago umuwi po ito ng Ilocos Sur. Oh, saan? Bantay. Bantay, Ilocos Sur, si Kuya Hubert. Nilagyan muna namin ng sticker. Ito po ay uuwi na ng Ilocos Sur. Ang tagal pong nagbakasyon dito sa amin, itong crosswind na ito. Dito ka, Kuya Hubert, dito. Ilocano ako, pero Ilocano, lumaki ako sa Davao. sa Davao. Si Kuya Hubert po ay nagtatrabaho sa... Sa Bantay, Ilocos Sur, sa Municipality of Bantay, Ilocos Sur. Ayun, Bantay, Ilocos Sur. Ano po ang trabaho po nyo ron? Nandun ako sa government employee sa munisipyo. Sa munisipyo, o yung mga nakakilala po kay Kuya Hubert, kumpletohin ko na, Kuya Hubert Angcopas. Yan, taga Ilocos Sur. Ito po ay uuwi na. Naku mga kapatid, ipapakita po namin sa inyo, kasi kaya po ito nagtagal dito sa amin, ang dami naming ginawa dito, in-upgrade po talaga itong Isuzu Crosswind Sportivo po na ito. Pero yung upgrade po namin dito ay hindi yung katulad nung nasa likod ni Glenn. Pakita mo nga Glenn yung nasa likod mo. Yan po kasing crosswind na yan ay nilip po namin, ginawang double wishbone suspension. Ayan, at lalagyan din po yan ng steel bumper. Ngayon, ito po kay Kuya Hubert, ang upgrade po nito, iisa-isahin po namin sa inyo. Yung upgrade dito ay wala doon sa ibang mga ginawa namin. Kaya ito po, papakita ko po sa inyo. Tara, tignan po natin dito. Stuck. Okay, tingnan nyo mga kapatid. Ito na po yung engine ni Kuya Hubert. Naglagay po kami ng intercooler kasi po mga kapatid, ang crosswind po kasi ay naka-turbo. Turbocharged po yung makina nito. Kaya lang dahil sa malaking turbo na po ang nilagay namin dito, turbo na po nito for JJ1. Or JJ1. Oh, naglagay tayo ng mas malaking turbo para mas malakas yung boost ng turbo natin. Mainit kasi ang hangin na inilalabas ng turbo eh. Kaya yung mga engine na nakaturbo at walang intercooler, kadalasan yan yung may mga misfires. Kasi kailangan bago pumasok doon sa intake manifold, yung ating hangin na galing sa turbo, kailangan lumamig. So yun naman ang trabaho ngayon nitong intercooler na ito. Para palamigin yung hangin na galing dito sa turbo. Glenn, pakita mo to. So ito pong turbo nito ay turbo na po yan ng 4JJ1 na engine. Ano na po siya, mas mataas doon sa stock na turbo po ng crosswind. Ito po ay naka 50 PSI na po yan. Samantalang yung sa crosswind po ay 20 PSI lang. Tapos, pinalitan na rin natin, Kuya Hubert, ng Radiator. radiator. Aluminum na. Ano yung tanong mo sa akin kanina, Kuya Hubert? Kanina kasi Radiator? may vlog ka tungkol sa grounding. Ay, kasi pag mali ang linalagay na tubig or coolant, tumataas yung electrolyte. Electrolytes. So, Oo. nagiging electrolytes yung Oo. tubig, no? Kaya tinanong ko kung may ground ito. Kasi mga kapatid, doon sa vlog ko po kagabi, kapag naglagay ka dyan ng tap water o kaya galing sa deep well, yung tubig mo, so maraming mga chemicals na nagiging problema dahil kapag ito po ay walang ground, magkakaroon ng stray voltage, stray current, tapos nagkakaroon ng process ng electrolysis. Dahil sa ang inilagay mo ay tubig na mineral water or yung galing lang sa nawasak, yung electrolysis ngayon, magpe-perform yun, magkakaroon ng process at magkakaroon ngayon ng mga corrosion. Corrosion. At yung corrosion na yun, ang unti-unting sisira sa radiator mo, sa engine mo. Lahat ng dadaanan nung tubig na dumaraan doon sa electrolysis ay pwedeng sirain yung cylinder head mo, yung mga aluminum. Itong ano ni Sir Hubert ay aluminum. Kaya lang baka sabihin mo, medyo prone to sa electrolysis. Oo nga. Pero hindi po, dahil kailangan ang gagamitin mong liquid diyan ay ano po, Yung distilled water or yung coolant. yung coolant na maganda. Lalo na yung ginagamit po natin dito na EcoCool. Kumuha ka ba nun, Kuya Hubert? Oo, yung nagkuha na ako EcoCool. para may pangano ako, Oo. pampalit. Pati yung langis, ano po yung binili yung langis? Yung Repsol. Yung Repsol. Akala ko Eni. So yan, Sir Hubert, hindi ka matatakot ngayon doon sa corrosion at doon sa electrolysis kasi po ito ay naka-ground. Ito po kasing mga radiator ng crosswind ay talagang nakaturnilyo na to sa body. Oo. Oo. So, wala na yung ini-expect natin na electrolysis process dahil nga naka-ground na po ito sa body. Unlike yung mga plastic na radiators, iyon, hindi mo maiga-ground yun kasi ang talagang mounting ng mga plastic na radiators, iyon ay may mga
parang mga dowel lang na ganun, pumapasok dun sa mga rubber. So mas prone sa electrolysis yung mga plastic na radiators compare po dito sa mga radiators na ganito. So ito yung binili ni Kuya Hubert. EcoCool Eco-cool. na coolant. Dapat palagi kayong gumagamit ng coolant, yung mga magagandang coolant. Tapos Kuya Hubert, naglagay din po tayo ng, kita ba? Yung ating transmission oil cooler. Ayan o. Ayun yung transmission oil cooler. Kasi po, ito po ay automatic transmission. Ito pong crosswind na to. Mahal na mahal to ni Sir Hubert. Kaya po lahat ay ibinibigay dito. Yung engine po nito, bagong overhaul din po Kuya Hubert. Kaya sana, ikaw ay uuwi ngayon ng Ilocos, huwag mong bibiritin. Sana Kuya Hubert. Hanggang 2,000 RPM lang. Kapag bagong overhaul, okay lang umaabot ka sa 2,000 RPM pero wag mo i-maintain. Pababa ka. Okay. So ang speed mo pwedeng 80, pupunta ka sa 90, wag mo na munang dalhin sa 100. Okay. Para hindi mapuwersa ang ating makina. Tapos Kuya Hubert, meron ka pang isang pinagawa dito. Ano ba yung isang pinagawa mo? Yung isang pinagawa ko dito, pinapalitan ko yung stereo. Ay, stereo. Oo. Pero bago tayo pumunta dun sa stereo, maninibago ka kasi ngayon dito pag upo mo, paghawak mo ng manibela. Ay, oo, yung rack and pin yun. Rack and pinion. Pinalagyan ko ng rack and pinion. Pakita mo yung rack and pinion. Ikaw lang makakasuot yan. Hindi kami pwede ni Kuya Hubert. So ayan po yung rack and pinion. Ngayon mga kapatid, sa lumang crosswind, malaki yung wego. Oo, Di ba Kuya Hubert? tama. Malaki yan. Ngayon dito, pwede mo bang gamayin? Pwede mo bang hawakan? Oo. Kung malaki yung wego? Halika. Meron pa po bang wego? Wala na. Wala na. Oo. 0-0 na, no? 0-0 na, oh. 0-0 na. Wala na. Kasi po mga kapatid, sa lumang crosswind, kapag po nililiko mo, yung manibela or pinipihit mo, malaki yung wegong ganyan. Kaya minsan kapag ka nasa asphalt ka na road, tapos yung lane ng mga trucks, lalo na sa superhighway, ano yun hindi pantay yung lane ng mga truck dahil sa bigat ng mga malalaking trucks na yan. Yung gulong mo ngayon, hindi mo kontrolado, gaganong-ganon din. Kaya karamihan ng mga mababagal na sasakyan, bawal sila doon sa left lane, doon sa inner kasi pang mabibilis lang yun. Kaya lang pag pumunta naman sila dito sa lugar ng mga truck, yung mga gulong naman nila gumaganon. Hindi nila kontrolado sa kanilang steering wheel. Pero ito po, dahil sa ito ay naka-rack and pinion na rin, katulad na rin ito ng mga kotse na naka-rack and pinion, pati yung mga SUV po na yan, katulad ng Nissan Terra na yan. Ang Adventure po, talaga naka-rack and pinion yan. Ang Crosswind na iwan. Pero this time, hindi ka naiwan. Hindi na, naiwan. Upgrade na. Upgraded na, meron na tayong rack and pinion. At ang ginagamit ko pong rack and pinion dito ay yung mga naka-install po sa Mitsubishi Montero. Kung sakaling masira man yon, brand new po yon. Kung sakaling masira yon, ay may nabibili pong repair kit. Kaya yun po ang nilalagay natin. Ngayon, meron ka nabanggit, Kuya Hubert. Ay, yung car stereo. Yung car stereo. Oo. Hindi ka ba nalito? Hindi, high-tech nga Medyo nalilito na ako. Itinuro sa iyo ni Engineer Russell kanina. Nakuha mo naman lahat. Sana. Sige nga, pwede bang tignan natin? Tignan Sige, natin. tignan natin. Tara mga kapatid, dito. Tignan natin. Ito na po yung in-install nating car stereo dito po kay Sir Hubert. Pero ito, hindi siya ordinaryong car stereo, Sir Hubert. Oo nga. Ano daw po ba to? Tara, pasok po tayo. Naku, nakakahinayang tapakan, no? Ang linis-linis. Oo nga. Ito po ay Android unit. Android. So ito po yan, inilagay na po namin dito sa ibabaw ng dashboard. Siguro kung matatandaan nyo, meron akong isang vlog na sinisira ko itong dashboard nitong Crosswind na to. Talagang ginagrinder ko po yan. At ito na po ang kinalabasan nito pong inilagay naming Android unit dito po kay Kuya Hubert. Kuya Hubert, pwede mo bang paki-on? Nakamichi. Ayun pala yung Nakamichi stereo. So paano pagaganahin yan, Kuya Hubert? Halimbawa sa radio. Kabisado mo na ba? Itong radio. Ayan, radio. Araw ng Sabado. Ayun, no? So pag magse-select tayo ng channel, Yun. Naka-reset na. gumagana na. Kompleto na dito. Tapos sinaswipe mo na lang po yan. Ito, may Google. May Google. Okay? May Android Auto. Tapos may YouTube. May Netflix. Ayos kompleto. Pati Netflix. Pero ito mga kapatid, tignan nyo. Ito po ay hindi na nakaharang sa aircon.
yung kasing mga naglalagay ng ganitong unit, stereo unit sa kanilang mga crosswind, sa kanilang mga sportivo, dito nila nilalagay. Kaya pag nilagay nila dito, humaharang dito sa louver ng ng aircon, at kapag yun ay nahanginan, magmomoy sa loob nito. So, Nasisira yung stereo kasi nagkakaroon ng tubig sa loob. Pero itong ginawa natin, inalis ko yung original na stereo dito. Pakita mo. Ito. So inalis ko yan, yung original na stereo, nilagyan na lamang natin dito ng box. So dito ngayon maglalagay si Kuya Hubert ng mga importante niyang mga cards. Tapos yung stereo ay nilagay na po natin dito. So, ano pa ba yung mga in-upgrade natin dito, Kuya Hubert? Meron ka pang pinabago dito sa loob eh. itong mga seats. Yung leather seats. Leather seats. Ayan. Lahat po ito ay pinalitan. Hindi po yan seat cover. Hindi po yan seat cover. Lahat po yan ay pinalitan ng German leather. Kaya pagpasok mo dito sa sportivo ni Kuya Hubert, ito po ay amoy bago. Dahil nga lahat ng leather seats po nito ay napalitan na. Ayan po, bagong repaint din po ito. So ito po stock pati sa mugs niya, sa gulong niya, stock pa po yan, pati yung mga stepboard. Kuya Hubert, sorry, may kasalanan ako sa'yo. Pasensya ka na, akala ko ubos na yung aming turtle wax na headlight lens cleaner. Meron pala nakatago si Engineer Russell. O ayan, pakikintabi natin to, papuputiin natin yan, aalisin natin yung dilaw. Ito yung panglinis mo na, no? Apo. O parang nililiha mo. Huwag niyong gagamitan ng magaspang kasi lalabo po yan. Pero lumalabas na yung O, ayan o, lumalabas na yung dumi o. libag niya. May libag. May libag o. So yung palang transparent na yan ay panlinis lang talaga. Ano lang po, solution po. Oo. Lubricant spray. Yun. Ano po to? 1, 2, 3, 3, tsaka 4. 4. Hanggang sa panipis po ng panipis. Tapos toothpaste ba yung ginagamit? Hindi po. Kasi yung iba toothpaste eh. So kailangan mo pala talaga nito. Ito yung pinaka pangliha. Ito yung clarifying compound. Ayun. Oh. Ayan na. Kailangan lang hindi Lens clarifying compound. Dito natin ilagay. Yan. kailangan lang hindi po natutuyo. Laging basa. So number 2 na. Number 2. Meron palang number 2. Ayun, mas lumalabas na. Oh, ako number 1 lang. Buti pa to, may number 2. May number 3 pa. Oh. At may number 4 pa. Yun po yung steps. Steps po yun ha. So yan, pang anong step na yan? Third. Saan mo naman nabili yan? TikTok. Super linaw na oh. Tignan nyo mga kapatid, dito talagang wala na halos yung yung haze, yung labo. So malinaw na siya, pero dito hindi pa. Tsaka magaspang. So dito, Dulas na lang yung tubig. oo, sobrang dulas na oh. Kung nag-expire yung niya, yung coating. Parang top coat. Parang brand new na yung headlight ni Kuya Hubert. At dinalan po ako ni Sir Hubert kanina ng ano ba yung nasa boting ganun, ng ginbilog? They call it unnok. Unnok bagoong. Bagoong. Tapos may dala ka pang bibingka. Bigan bibingka. Bigan bibingka. Bigan longganisa. Longganisa, yun ang pinakamasarap. Yun ang iuulam ko mamaya. Kaya po, dyan po sa mga taga Ilocos Sur sa Bigan, nag-uusap na po kami ni Kuya Hubert. Kapag po siya ay nag-retire sa trabaho, ay mayroon na pong uusbong dyan or tatayo na autoruns dyan po sa Ilocos Sur. Yan po ay kasama na po sa mga plano namin. At magugulat kayo, yung autoruns po dyan na imamanage po ni Kuya Hubert, ay mayroong kaming central bank ng knowledge na every time, every hour, every minute ay nagpipid po kami or nagtuturo kami sa mga mekaniko. Antabayanan nyo po yan. Para na rin pong nandoon kami dahil po sa technology. Okay ba yun, Kuya Hubert? Okay. Antabayanan nyo po ang Autoruns Ilocos Sur. Yan po ay sisimulan ni Kuya Hubert Angco Paz. Pero si Kuya Hubert Angco Paz ay juris doctor. Ayan, pakitignan nyo po yung picture niya. Ang gwapo-gwapo, no? Kasama ko po si Kuya Hubert Angco Paz. Nauuwi ngayon ng Ilocos. Sana po makarating siya ng ligtas at payapa sa kanilang lugar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, alam natin kung gaano kaimportante ang wiper blades, lalo na pag umuulan. Kung hindi malinaw ang view mo, delikado ito sa pagmamaneho.
Kaya I trust Velocity Wiper Blade. It's durable, high quality, and perfect para sa malupit na ulan. Sa bawat swipe, malinis ang view mo for cleaner and safer driving. Make sure your wipers are always in top condition. Upgrade to Velocity Wiper Blade today for a clearer view and safer ride.